Camille, eto na. Bilang family counsel, nagpa-family counsel ka? Yeah, I do. Ayan, okay. Paano makakatulong ang pamilya sa anak na nahihibang sa relasyong hindi nakakabuti? Okay. Unang-una dito, talagang napaka-importante, sabi nga ng ating mga sausawero, yung tinatawag nating communication. Bakit? Dahil kasi may mga pagkakataon na kumisan, kahit na paulit-ulit mo sinasabi yung gusto mong opinion, hindi talaga makikinig sa'yo. So anong kinakailangan dito? Bilang isang nagsusuporta sa isang taong ganitong klaseng seloso, avoid fueling jealousy. Kasi kumisan kagaya dito nung ginagawa ni Makmak, hindi. Lalong nadadagdagan yung pagsiselos ng isang tao kasi pinapaningas nyo yung mali eh. Pangalawa, may mga pagkakataon din na sinasabi natin na inaakusahan mo. You avoid accusations. Kasi yun yung tamang pamamaraan na kung gusto nyong peacefully maging maayos ito. Pero kung sabihin na natin na talagang hindi maganda, I think it is best, lalo na kung sobra ang pagiging seloso, merong underlying problems yan eh. One, pwedeng personality yan. Two, yung sakali na hindi magandang experience na hindi man dun sa kanyang partner ngayon, pero yung mga dating experiences. Three, palagi siyang nako-compare. Ang daming pwedeng mga rason. So, anong pwede dyan? Meron tayong tinatawag na CBT or Cognitive Behavior Therapy para maintindihan ng isang taong seloso. And remember, pag yan naging cycle, paulit-ulit yan. So sana maintindihan nyo rin na kung sakasakaling hindi na karapat-dapat na magkaayos kayo dahil kasi paulit-ulit lang yung pagsiselos na yan, ang nararapat dito ay maging maayos ang sarili. Sabi nyo nga kanina nung in-introduce nyo ako, self-love. Self-love is so important, but it is not selfish. Kasi ang kinakailangan dito, ayusin natin ang ating mga sarili bago tayo matutong magmahal ng maayos sa ibang tao. Oo, siguro, Jeje, mahalin mo pa ng konti ang sarili mo. Oo. Palagay ko, mahalin mo ang sarili mo, unahin mo yung sarili mo rin. Ano? Pastor Jeff, base sa Biblia, ano ba talaga ang sukatan ng tunay na pagmamahal? Tama ka, Ate Corinne, kasi nga, kung kanya-kanya tayong definition ng love, iba-iba tayo ng expression and expectation. Well, sa 1 Corinthians 13, simple lang, love is patient. Sinabi doon, love is kind. Love does not envy, does not boast. Hindi siya arrogante, hindi siya rude. It does not insist on its own way, katulad ng ginagawa ni Kuya Jeje. It's not irritable or resentful. It does not rejoice sa mga mali, but rejoices with the truth. So love bears all things, believes all things. At the end of the day, pag sinabi sa Bible na love, God is love. Hindi lang God is loving. God is the personification of love. Hindi lang mapagmahal siya. Siya yung Diyos. God is love. So, kaya ang key dito, Ate Corinne, we love because He first loved us. Unless yung dalawa na to will experience God's love, they will always have the wrong expression and manifestation and expectation of love. Kaya ang payo ko sa inyong dalawa, si Lord muna, tanggapin niyo yung pagmamahal ni Lord. For God so loved the world. Ulit-ulitin ko to. For God so loved the world. Pag naramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos, na 2,000 years ago, He sent His one and only Son to die for both of you, for all of us, para tayo hindi mapunta sa impyerno, bagkus mapunta tayo sa langit one day kung tatanggapin natin siya. Ganun yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin at sa atin lahat dito. Kung tatanggapin natin yon, it will be easy for us to do what I just read. Magiging patient ka, yun yung key. We love because God first loved us. Pag wala yung God, you will always have this set of wrong expectation and manifestation and kung ano-anong mga shon-shon na yan. So, God is love. Thank you, Ate Corinne. Thank you! Pastor, naku, yung mga shon-shon na yan. Di ba? Naiiyak. Bakit ka naiiyak, Mitch, sa sinabi ni Pastor? Kasi totoo lahat eh. Lahat na sinabi nila, totoo at saka dapat. Diba? Totoo at dapat, oo. Siguro dapat mauna talaga yung ating pananampalataya. Sa sarili talaga nagmumula lahat eh. O, nagbumula lahat sa Panginoon. Wala na pang pag-ibig. Gusto ko nang bumitaw! Ay, kayo talaga. Attorney Lorna, ano ang maaaring gawin ko ang isang tao ay palaging sinusundan, tinatakot, di naman siguro tinatakot, pero natatakot siya, nahaharas siya, nakukonsumi siya. Alam mo yung ganon? Kasi yung stalking, yung bully, yung ganyan, no?
criminal offense yan. So, ang pwedeng gawin, mag-file ng criminal offense. Pa-blatter mo sa barangay kung talagang takot ka. Pero, ang nakikita ko dito sa batas, pag may ganyan nag-aaway, even the law recognizes yung tinatawag na cooling off period. Kasi ngayong hapon, hindi kayo makadecide muna. Babalik ba, sasabihin ko rin na, magbabati ba kayo? Kung minsan, hindi natin madi-decide agad yan. And the law recognizes that when relationships or marriages break down, binibigyan ang couple, boyfriend, live-in, common law, ganyan, or marital relationship, 6 months ang cooling off period. Miski Para na makapag-isip. para mag-isip. Miski na mag-file ka sa korte, hinihintay rin ng judge na matapos yung 6 months para may earnest efforts at compromise. Mag-cool off muna kayo. Cooling off period para malaman nyo ano ba talaga ang feeling nyo sa isa't isa. Kasi pareho kayong galing sa club. Baka iniisip ni Jeje, ayaw mo na sa kanya kasi meron ka nang nahanap na ibang sugar daddy. Baka yan ang iniisip niya. Kanya tinatanong niya, saan ka pumunta? Tanggalin natin to. Because sa cooling off period ninyo, learn again, sabi nga ni Pastor Jeff, learn again to love the Lord. It is only in loving the Lord that you get to love yourself and that you respect the Lord in others.